si Auntie Claire. Binastos na naman ang mga teacher. Nako po. Bastos talaga itong walang yan to, no? Alam mo, malapit pa naman sa akin ang mga guro kasi ang aking nanay po ay isang guro. At siya po talaga from, alam mo yung pinakasimulang guro hanggang naging siya, university din. Yan ang kanyang pagsisipag. Kaya alam ko yan kasi kahit nung guro pa ho siya ay nag-aaral po siya sa gabi. Yung ano bang tawag mo doon, yung mga PhD, mga ganyan, mga master, ganyan. Ganun ho yung nanay ko sa sobrang tiyaga po niyan. Grabe ho yan. At yung mga barkada niyan, at naging barkada ko na rin, ay yung mga guro. Kaya nga po, kaya napapamura ako dito kay Auntie Claire kasi hayop ka talaga, Auntie Claire. Sabi naman niya, may palusot siya. Okay, mamaya pag-usapan natin yung palusot niyang... Yung palusot niya, mas lalo niya pang binastos ang mga guro. Naku po. Pero mga kababayan, wag po nating hingin ang kanyang pagre-resign. Bakit? Okay siya diyan. Para lalong masira si Marcos dahil sa kawalangyaan niya. Sama-sama sila mag-session. Hindi kasi alam mo itong si Auntie Claire, hindi ko alam kung pero parang hindi naman kasi sa itsura naman niya, hindi naman po siya mukhang bangag. Pero parang yung pag-iisip niya medyo naapektuhan na. Hindi ko nga alam kung dala ito ng kulang sa aruga, kulang sa pagmamahal o sadyang may tama lang. Hindi, sa totoo ako sinusubukan kasi yan ang aking ginagawa talaga forever in my life. Yung ina-analyze ko yung mga tao, lalong-lalo na tayo po ay may kumpanya at tayo po mismo ang personal na namimili ng mga empleyado at ina-analyze ko talaga mga tao. Ini-interview ko yan, inaalam ko yung kanilang mga background. Pero itong ina-analyze ko po si Auntie Claire, hindi ko ma-analyze kung saan siya nanggagaling at bakit ganyan siya. Kasi para sa kaalaman ng iba, bago po yan maging opisyal, nung yung vlogger po yan, medyo tinitingnan ko na yung video niyan. Until nung kinampihan niya yung isang abogado na wala ring kaso, tapos ngayon, kaaway niya na yun. At dati talagang bumabati ko sa gobyerno, ngayon kulang na lang higupit ng tumbong ni Marcos. Kaya nga hindi ko alam, ewan ko sana naman hindi. Parang ito kaya ay merong yung bipolar. Alam niyo yung bipolar? Hindi ko ayoko kasing pag ayoko sabihin yon sana kasi panlalait yun sa mga may bipolar Yung ilalagay ko sa kanila, ihahanay ko si Auntie Claire sa kanila. 'Di ba? Hindi maganda. O 'di ba? Kasi mas malala si Auntie Claire Yung kanyang ugali talagang yung parang tita mong magulo. Alam mo yun, yung kamag-anak mo ang gulong kausap, parang ganon. Minsan mabait sa'yo, minsan hinuhudas ka, minsan yung utak niya out of this world, yung kanya mga prinsipyo out of this world. Hindi, baka sabihin ninyo, nagpe-fake news ako. Hindi, papaliwanag ko sa inyo kung bakit out of this world etong si Auntie Claire. Kasi kailangan maunawaan ng mga Pilipino ito Kailangan maintindihan ng mga Pilipino. Bakit ho? Kasi dito ka nga magtataka Yung mga dating batikos nun kay Mocha nung nasa PCOO siya. Yung mga Malacanang Press Cartel. Yung MPC dyan, batikos kayo ng batikos nung kay Mocha dahil sinasabi ninyo bakit pa siya nagbablog. At the same time hindi siya spokesperson o hindi siya press officer. Ang press officer nun ay ang mga nagsasalita tulad ni Panelo, Secretary Martin Andanar at sino ba isa? Si Roque. Mga matitino, maayos. Si Mocha isang asik lamang para sa kaalaman ninyo, ang asik is mas mababa pa yan sa USEC. Sabihin, yung trabahante lang.
Tapos binabatikos ninyo kasi nagbablog daw. Eh itong si Yussi Claire, bakit hindi nyo binabatikos? Dahil nagbablog. Eh pag pinanood mo yung vlog niya, abay balahura. Sa totoo lang balahura yung vlog niya. Hindi ko maintindihan bakit dati sinasabi nyo dapat ikaw opisyal ng gobyerno, ikaw ay merong code of conduct. Eh yung kawalang niya anin doon ni Auntie Claire, bakit di nyo pinupuna? Example pa lang yan doon sa vlog. Doon sa vlog. Doon pa lang ang bastos niya na. Tapos dinadala niya pa sa Malacanang yung kabastusan niya. Bakit kayong Malacanang press cartel hindi nyo pinupuna? Bakit? Palamunin ba kayo? Binibigyan kayo ng allowance? May retainers kayo? Finifeed kayo ng mga question? Wala din pala kayong silbi. May iilan lang dyan pumapalag. May iilan pumapalag. Pero karamihan sa inyo, mga higupwet din ni Castro. Sa totoo lang. Ano, mga patay gutom kayo? Wala kayong pera para sa pamilya nyo? Kailangan nyo ng pera? Sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang kung kailangan nyo ng pera, papanalangin ko kayo. Pare-pareho tayo. Di ba? Pero at the same time, ako, hindi ko naman sinasabi ipanawagan nyo si Auntie Claire na mag-resign kasi ayoko siya talaga mag-resign. Malaking benepisyo niya kay Marcos Yung alam mo yon, sa tingin ko yung pagbagsak ni Marcos, 50% dahil sa katarantaduhan ni Marcos, 50% nun dahil tarantado si Auntie Claire. Sa totoo lang feeling ko ganun Kaya wag niyong pagre-resignin para talagang dumausdos na ito si Marcos, yung kanyang trust rating. Ngayon kasi, galit na galit ang taong bayan. Lalong-lalo yung mga teacher. Tiningnan ko, research ko sa TikTok. Ilagay nyo dyan. Auntie Claire versus teacher. Tingnan ninyo. Galit na galit yung mga teacher talaga sa kanya. Kasi, alam mo, wag mo lalahatin kasi. Wag mo lalahatin. Ang ginawa mo, generalize mo. Tapos, isinagot mo pa doon sa time na may shooting. Di ba parang anong connect nun? Para mo baga sinasabi, dahil dito sa mga teacher, kaya itong estudyante na maril. Kasi ang tanong sa'yo, tungkol doon, reaction ninyo, reaction ng Malacanang, regarding doon sa shooting sa Ateneo. Ang sasagot mo dahil walang modo yung mga teacher? Gago ka pa talaga Alam mo, nung isang araw, nung ako'y nakapikit na, sabi ko talaga, Lord, pwede ba tulungan mo naman ako na hindi na makapagmura dahil ayoko na nagmumura. Una, nagagalit ang tatay ko pa. Pangalawa, ayoko na talaga magmura. Kaya lang, kasi yung kawalang niya mo talaga, Auntie Claire, kamura-mura Sa totoo lang. Yung sagad yung kabastusan mo Dapat ka talaga murahin Yung mga teacher na, ang pangit tuloy na, dahil sa shooting, yung teacher dahil walang modo. Ewan ko sa'yo. Baka sabihin niyo fake news. Okay? Baka sabihin niyo fake news. Ito, ipe-play ko Tingnan niyo kung gaano kabastos ang bunganga nito ni Claire Castro. Hindi ko nga alam kung abogado ba talaga to. Baka naman dati itong, alam mo yung mga nagmamadyong lang sa wag magagalit na may mga nagmamadyong. Yung mga nagmamadyong sa bahay tapos naninigaw ng mga kasambahay. Parang ganun Ito si Auntie Claire. Tingnan ninyo pakinggan nito. Ito yung interview niya na binastos. Tapos mamaya babastusin niya uli. Sabi ko talaga napakabastos nitong na to, no? Ito. Ma'am, doon sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Yan ang question niya, Ba't kaya tumatawa ito mga reporter? Siguro tatawa sila kay Auntie Claire, no? Ito yung question niya. Zamboanga shooting ang context. Okay? Zamboanga shooting ang context. Sa zona po ng Pangulo, may mga instructions na po siya, no, na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasawi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po dito? Basahin ko po muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened.
Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance. Message from the President, our President. At ito naman po message ang mo mensahe naman. ng DepEd, na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University. Pine-play natin to para mas maunawaan ninyo yung context ng kanyang sinabi. Okay? Kasi may iba siyang palusot eh. Out of context daw. Dito, pinapakita niya yung statement ng Malacanang, ng presidente. Okay? Tungkol sa shooting yung tanong ha. Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved. Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, gayon pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo. Kita ninyo yung context, di ba? Napakalinaw mga kababayan. Ano context? Pagkatapos niyang basahin yung statement ng Malacanang ng presidente regarding the shooting, siya naman po nagbigay ng kanyang lintik na opinion. Ulitin natin na baka sabihin nyo binobola ko kayo. Oh. Kabataan natin ay naggagabayan. Pamunuan po ng DepEd. So, Yan. So, yan yung statement. Ano ang kasunod niya? Ayun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, Oh. lalong-lalo na sa mga nakakatanda Ayun. or Oh. sa mga ibang tao. Oh. Panahon na po, Panahon na. hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing Kita ninyo? Wala siyang ano eh. Ito problema kasi dito sa babae na to eh. Sa totoo lang. Ang sarap bastusin kasi bastos talaga eh. Wala siyang pagtanggap na yung kanya ha. Wag natin pag-usapan yung statement ng Malacanang kasi
Yung statement ng Malacanang, puta, chat GPT lang yan eh. Ginaganon nyo lang kami. Huwag nyo kaming ginagago dyan. Yung mismong saloobin niya. Ano saloobin nito? Ano saloobin ng Malacanang? Ito yun. Diba? Ano yun? Yung mga teacher kasi, mga walang modo, hindi tinuturuan yung mga estudyante. Alam mo, as a government, you are the government. You're part of the government. Sana man lang konting pagpapasensya at papaigtingin natin ng kapulisan, ang security doon, kakausapin nyo ang DepEd para, alam mo yun, sana yung ganun eh. Yung ganun ba na merong pagkukulang sa DepEd na tila kailangan ng ganitong mga departamento o nagtuturo sa ating mga guro. Alam mo yung mga mistakes na pwede sanang aminin na lang tapos gawa ng paraan. Hindi eh. Yung mistake, itinuro mo doon sa iba. May asawa ba to? Bakit mo naman natanong niyang banat bay? Kasi kung may asawa to, ito yung mga talagang mahirap mahalin. O yung lagi na lang sila tama. Yung sino sa inyo may... sige na, umami na kayo.